Etong bagay sa'yo! Hirap pala. Well, sa isang foreign na pelikula, teleserye o cartoons, madalas natitake for granted yung boses o yung pagtatranslate ng mga linyahan sa Tagalog. Dubbing ang tawag dyan ng karamihan. Yung proseso na mas nagbibigay buhay sa karakter na pinapanood natin. Parang ang dali, no? But not until you try it. Well, siguro mas madaling mapakinggan at mapanood lamang sila. But seriously, sama-sama tayong ma-hook at mag-enjoy sa astig na buhay ng dubbing at pagiging voice artist dito sa Creative Voices Productions kung saan mas ni-level up nila yung playing field at binuksan ng pinto para sa lahat. Tara na! Sinasabing kaakibat ng kasaysayan ng pelikula ang dubbing. Yung mga sinaunang pelikula kasing ginawa, walang sound. Hanggang nung taong 1920s kung saan may nakaisip na sabayan ng voice record yung pinoproject na movie entitled The Jazz Singer ng Warner Brothers. Isa raw yan sa itinuturing ng mga first o history pagdating sa dubbing. And speaking of first o history, alam nyo ba na itong Creative Voices Productions nagsimula ring buksan ang mundo ng dubbing pati na sa mga persons with disabilities gaya na lamang ng mga visually impaired o mga bulag. Ano po yan? Kasi syempre pag bata ka, mahilig ka sa anime, mahilig ka sa mga Korean novela. So, parang naging fascination ko sa paano kaya yun ginagawa, paano siya napoproduce. Hanggang sa nakita ko sa sarili ko na acting ako sa harap ng salamin. Tapos, talagang pangarap lang siya hanggang sa nung nabulag na ako, tuloy-tuloy pa rin akong nanonood ng mga ganun kahit hindi ko na nakita. Well, nakaka-catch up ko pa rin naman po. Tapos sabi ko, possible pa kaya na makapagdab ang isang blind? Kasi challenge ang pagsisynchronize, challenge yung kailangan mo makita yung pagbukan ng bibig. Sabi ko, meron kayang mag-open ng doors para sa mga katulad namin. Alam mo, nung una kasi, ang una kong exposure sa mga audiobook ay galing sa Resources for the Blind. Sa mga tape ako noon. So sabi ko, bakit Resources for the Blind? So syempre, hindi sila nakapagbasa. So the only way na maintindihan nila yung Biblia at marinig nila ang Biblia ay sa pamamagitan ng audiobook. Dahil hindi naman nila nababasa yon. Pangalawa, nakita ko yung galing at potential ng mga bulag at mga PWD na lalo-lalo na yung mga bulag na meron silang mas mataas na sense kaysa sa mga ordinaryong tao. Mas iba yung emosyon, iba yung hugot, iba rin yung, kumbaga, may power sila na hindi pinapansin at minamaliit ng ilang tao na hindi naniniwala sa kanila. So, ako, naniwala ako. Naniwala ako na kaya nila. 7 years old po ako, I was diagnosed with may prematurity problem sa optic nerve. And it means na talagang mahina na from the get-go yung mata ko. And there is a lot of, a big chance na mabulag ako in the near future. Finally came nung I was in second year high school. I was 14. And alala ko na I was cramming for my exams. Tapos, ang daming mga ganap. So, wala akong panahon magpahinga. And then, I just found myself na ang sakit-sakit ng mata ko. Nakala ko pagod lang yung biglang nagsha-shutdown yung eyesight. Tapos, babalik for a few seconds. Tapos, sabi nila, it was glaucoma. Nag-turn into a glaucoma. And then, hindi na nila mahabol yung sobrang pagkalat ng infection na magli-lead talaga sa blindness mo. So, may world turned upside down na parang, hala, akala ko hindi na mangyayari. Pero, wala, andun talaga. Advance mag-isip. Madalas, yan ang kalaban ng mga taong may kapansanan. Agam-agam, yung tipong hindi pa nga nangyayari pero iniisip mo na kaagad. O pwede ring the other way around, yung tipong hindi pa nga nasusubukan, hinuhusgahan na rin kaagad. Bagay na iniba ng Creative Voices sa pamamagitan ng kanilang
Certified Voice Artist Program o CVAP. Dito sa Certified Voice Artist Program, one of our goal is, number one, to create a culture of sharing, giving, loving, and caring, and eliminate and destroy the culture of greediness, selfishness, and ungratefulness. Alam mo yung kultura na nagkagisnan ko ay hindi magandang kultura at yun ang patuloy kong binabago sa mundo ng dubbing at voice acting. Bago natin gawa ng paraan, magsisimula yan sa intention at advocacy mo. Kasi ikaw, matagal ka na sa industry. Who in this industry would bother paving the way for these people na makapasok sa industry? Kasi mahirap di ba? You're running a production. It's a business, pero you will slow down production and you will add more resources just to cater to them. We are consistent with our advocacy na unang-una, mas maraming baguhan ang makapasok sa voice acting industry. Pangalawa, we go further, ito namang mga PWD na walang pumapansin. Maaring may kapansanan na nga at tingin ng karamihan ay liability, but we look at them as parang a gem or a jewel kasi yun, masarap. Hindi naman kasi lahat ng profit or balik is about money. Yung makita mong na-empower sila at lumigaya, nahanap yung purpose nila dahil binigyan mo sila ng opportunity. Yun, masaya na kami doon. Hindi biro ang pag-voice over, higit lalo na ang pagdadub. Pero mas challenging para sa mga namamahala at nagpapatakbo nito, lalo na sa mga nag-handle ng mga may kapansanang gaya ni Monet na kumasa lamang sa hamon at nabuksang oportunidad. Pero malamang, hindi pa rin nasasagot ng tanong ninyo, no? So paano nga nakakapag-dub ang mga visually impaired o walang makita, katulad na lamang ni Monet? Alamin mo yung boses ng character mo, saan ka papasok. Kapag may kasama ka na guide, itatap ka niya kung kailan ka mag-start magsalita. So, ang akin po yung parang mahirap doon, yung lagi akong may kaba. Kasi yung anticipation ko na, ano na ba? Start na ba? Pero as you go on, pag nasanay ka na, you'll get the hang of it and nag-i-enjoy ka na. Ano nangyari? Higante! Umalis na tayo dito! Nakakatakot! Naku, nakakatakot siya. Tara na, umalis na tayo dito. Nakaranas na rin po ako na walang available na guide. So talagang si Direk yung nag-all out na. Dapat po nasa labas siya, diba? Nagde-direct siya sa labas. Pero he went inside with me on the booth to give a directed session while that time. And nung time na nagre-record po ako for a voice-over audition na wala ring available na director, talagang lang po, yung familiarity, yung kailangan maging confident ka kasi sa ginagawa mo eh. You have to be sure of what you're doing. So in her case, it's important that we give her ample time to read her script. Meron silang ginagamit na app, kung napansin mo dun sa kanyang cellphone, it enables her to see. Okay? So pag it enables her to see kung ano yung text na naririnig niya. So yun. So yung script, i-input niya lang doon, maririnig niya. Okay? And then pwede na niyang i-practice. And then nandun naman yung director, syempre, repetition tayo. So until such time na perfect na yung syncing niya. So yun, combination of technology, yung app na nasa cellphone, yung guide na tatapik sa kanya, at yung mentorship and guidance and patience ng director natin na para ma-perfect niya yung kanyang video. Well, syempre maganda, ma-experience natin yung mismong pagdadubbing. And I have here si Direk Raymar para lang i-guide tayo kung ano ba yung mga dapat tandaan, paano yung tamang approach, no? Kasi sabi nila, Direk, gifted daw ako ng magandang boses. Pwede na! Pero enough na ba yun sa pagdadubbing? Bukod sa magandang boses mo, kailangan maging creative ka sa pag-acting. Isa yun. Isa sa pinakamahalaga yun. Meron nga kasing may magandang boses ka, pero dapat may malawak ang imagination mo, creative ka sa mga boses na ginagaya mo or boses na ilalagay mo doon sa character.
So, diyan, yung scene na yan ay napatay na niya. Yung mga, Ano naman? ano na niya. Masyado palang ano. Pero Gore. intense to, yung acting niya kasi good overall flow. Hinihingal siya habang sinasabi niya yung linya. So kailangan hinihingal ako. Tatakbo Ganun muna ba, ako sa medyo labas. pag... Ang buya pala na hininga dito. No, po. Ayan. Ayan. Okay, sige. Tapos, sobrang masaya ako guys na sinamahan Ganyan, niyo ganyan. ako, guys. Sige, sige. Tatry ko yan. Hanggang sa Parang grand dapat yung finale. tapat ng mic na to. Apo, yan. Tapos naka-headphone kayo. Headphone. Pwede niyo po. Para marinig niyo mismo yung boses niya. Ayan, yan, yan. So to. Sige po. Left, right. Ah, Sa left. baba. Yan. Tapos, salita po kayo. Hello, mic check. Ang Naririnig grabe, niyo po. narinig yung boses ko. Yan Aliens. po yung yung boses niyo talaga na rin. Ah, okay. Yan. Sobrang masaya ako guys na sinamahan niyo ako hanggang sa grand finale. Parang nagbabalita pa rin ako. Opo, meron ganun eh. Kasi yun yung lagi niyo Ganun. pong ginagawa. Ah, So, pwede po yan kasi lagi yung iisipin, ganito ba ako magsalita sa totoong buhay? okay, So, sige. kailangan isabuhay mo siya. Okay. So, Si Gage ay isang college student na naggagawa ng mga documentary. So, pangarap niya yan. Sakto. So, that scene naman po kasi is napatay niya na yung mga tao. Ay, ba yan? Medyo violent po, pero Violent yun pala. nga po. Yun yung Sabi sitwasyon ko niya. sakto nag-documentary. Mm. Pwede na ako eh. Sabi ko namamatay. Mamamatay tao pala to. Ayun, Okay, nasa po- character yan, lang, character lang. Parang Okay. ano siya niyan, medyo ano na siya. Patapos na to. May Easy napatay na na po. ako nito. Ano na, wala na Parang siya. monster pala. Wala na siya nararamdaman po. Wala na siya nararamdaman. Wala na. Ano na siya dyan. Wala akong Selfish pake. na siya. Okay. Wala akong pake sa inyo. So ito po yung parang yung next scene niya. Na-plus niya kasi yung braso na may dugo. Parang na-awkward pala no kasi itsura mo parang syempre yung face mo. Kasi hindi po pwede no, nakaganon ka lang. Oh, I'm trying the Opo. ano na sana poker face. Hindi pala pwede yun. Hindi po pwede yun. Kahit na may emotion Eh naman yung dito, boses. sa dubbing booth na ganito, free will ka rito, pwede kang sumigaw na intense, pwede kang magalit, pwede kang mainis! Ay! O sige, labas muna kayo. Ako muna gagawa mag-isa nito. Ganun po. So, ganun siya. Ah, So, okay. Kaya yung mga boys Nakakailang pala. Ay, makita yung mga mukha-mukha ko dito. Ganun pala. Sige na nga. Yan, sige po. Ganito. Dito One line lang ha. Medyo mainit pa yun. Parang manyak na may dating ko dito. Alam mo, ganun po talaga siya. So, may pagkamanyak siya na Ama- medyo slow. Okay, okay, okay. Kasi may, yung babae na yon parang gusto niya. Ah, Kaso, tapos napatay niya. Pinatay niya. Ah, pinatay niya. Pinatay niya. Nasoko na ba yan? Joke lang. Hindi pa po. Magaling to. Magaling si Direk. Alam mo. Okay, game. Best student ha. Okay, Kaya. So, 3. Sobrang masaya ako guys na sinamahan niyo ako hanggang sa grand finale. Pero nakakalungkot. Hindi natin sila makakasama sa sequel. Medyo mainit pa yung dugo mo ah. Mukhang mapakanta ko sa ano to? Mapapakanta ako. Sa matagumpay Sa kong mga matagumpay. pagpatay. Makinig ka. Makinig ka. Anong kanta to? Ano po yan eh. Susundan mo na. I put the knife right in. I put the knife right in. I'll put the knife back in. Mas nananaksak siya niyan. Zero about. Ganun siya. I quit. Ang galing ni sir. Ayoko na. Pero, hindi, ako gusto kong malaman direct. Yes po. Kailangan ba pag dubber, kailangan meron kang 5 boses daw? Actually po, pwede po siya. Kasi, just in case, may mga characters po kasi sa dubbing. Eh paano kung isang boses lang? Paano ba nade-develop yung ibang boses? Nade-develop po yan by kailangan yung pakinggan yung target nyo na character. Kasi Then, parang ano ba mga kasi boses na kaya ko? meron akong technique eh. I-share ko na rin Sige. po. Yung do, re, mi natin. Oo, do, re, mi. Do, ito yung Do. boses ko. Do, Re, ito naman po yung boses ko. re, Mi, ito po yung boses ko. mi. Ba't sa akin wala pagbabago? Do, re, mi. Parang Ayun mababa po. pa rin. Do, Do, re. ito boses ko. Apo. Re, ayan, ganito na. Apo. Mi. Kaya ganun. Apo, may tinis po. Ah, okay, Tapos pwede. meron sila, lower, di ba? Tapos mid. Ang lower natin, ito ang boses natin for lower. Ito. Ito ang Ito. boses natin. Para mga...
Tapos ito Parang naman po lalabot. yung normal voice natin. Normal. Ayan, Ito ba yung normal ito yung voice? normal voice ko. At ito naman po yung aking matinis po na boses. Higher registration natin yan. Paano Dito yung po. akin? Diba, halimbawa po, may sample din na Paano yung akin? hawakan yung book nyo. Uy! 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 Diba po? Parang ginagawa kong tutulit-tulit talaga. Uy! Diba? Ganun parang hinihilt ako. Uy! Uy! Buko yan! Buko yan! Diba? Ang hirap! Ang hirap pala! Pero ano po yan, sa tuwing nire-repeat nyo yung ginagawa na yan, mas, natututunan nyo. Halimbawa, gusto mong gayahin sila Doraemon. Ang may wagang mensahe! Diba? Tapos, Goku naman. O mga bata, huwag kayong mawawala. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam! Yung ganun po siya, may mga, iba't ibang range po siya. At Okay. pwede ka rin maging matanda. Sinasabi ko yan sa'yo. At pwede ka rin maging si Romy. Romy Diaz! Nya! Okay na ako manood na lang ng mga dubbing. Ang hirap pala. Grabe. Ang galing nyo, sir. Ang galing nyo. Masado ba? Masyado po. Kailangan lang For the mean- hagodin nyo lang po. Nahago din. Ayan. Hagod. May hagod siya pagka sinasabi nyo. Ayan. Siya. Hagod. Tapos yung Ano yung bang... hagod? Hagod. Ayan. Okay. Kung gusto nyo talaga tong passion na to, wag na kayo magpatumpik-tumpik. Sumali na kayo sa mga workshop. Yan. So, isa rin po makakatulong workshop para mabuksan ang iyong isipan kung ano ba yung nangyayari sa likod ng pagiging isang voice artist. Yan, syempre yun. And syempre, nandito naman tayo sa Creative Voices. Meron silang Certified Voice Artist Program. So, doon ibibigay nila yung mga technique kung paano mag-voiceover. Tapos sa pagla-live hosting, meron siya iba't iba po kasi yan Lahat ng It mga varies, pinagagamitan ng ating mga boses. Kumbaga mas nade-develop mo yung skill mo, Yes, mas malalawak yung range na pwede mong gawin Yan. na opo. at least source of income din eventually if you Opo. would want to pursue it that way. No? Yan. Okay. Kung titignan, open sa lahat ang Certified Voice Artist Program. Anumang katayuan, kasarian, edad, may kapansanan man o pinagdaraanan sa buhay. Pero actually, meron silang criteria. Dahil ang hanap nila, bukod sa pagiging passionate, ay yung mga mabubuting tao na kayang magpamalas ng tinatawag nilang LCD principle. Yun ay yung mga may loyalty, commitment, at dedication. Ang gusto kong tumatak, gamitin mo ang boses mo sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Dahil magulo na ang mundo, marami ng negatibo. Kasama ka pa ba sa problema? Gamitin mo ang boses mo bilang solusyon para masolusyonan ang problema ng marami. And through our Certified Voice Artist Program, we have LCD, Loyalty, Commitment, and Dedication, Love, Care, and Devotion. So basically, hindi namin purpose na kumita ka sa pera. May pera sa boses. Pero wag mong gamiting dahilan at motivation mo yung pera dahil makukurap ka. Unang-una, you should be open to, you just be open to suggestions, recommendations, criticism. Kasi hindi to normal na profession. Okay. And iba't ibang klase ng direktor, halimbawa, ang makakasama mo. So you just have to be open. Hindi pwedeng, magaling na ako ilang taon na ako sa industry, dapat yun. So you should look at every project fresh at open-minded ka sa direction ng director mo, kung sino man yung nasa harap. Pangalawa, you should be a team player. So, akala ng iba kasi madali naman mag-dub, mag-record lang ako sa bahay. Tingnan natin. So, it's a team effort. So, meron kang sound engineer, meron kang director, meron kang dubber, merong nagsulat. Okay? So, crucial yung, halimbawa, yung script dahil kung hindi maganda yung pagkakasulat, mahirap na kaming mag-. Bukod sa character o kabutihang asal, halos 2 dekada nang ibinabahagi ni Pocholo de Leon Gonzalez, aka The Voice Master, yung pagtuturo ng skills pagdating sa voice acting at pagbubukas ng napakaraming opportunities para sa mga passionate sa ganitong larangan. Pero ang malungkot na yung tinaguriang the man behind 1,000 voices ay siya namang lumalaban sa isang sakit na may kinalaman din
sa kanyang boses. I'm also PWD. Bakit? I retired last December 2019. Hindi na po ako nagboboses. Although may mga ibang projects na nabobosesan ko. But this April 2022, na-diagnose po ako ng cyst sa vocal cords. So, meaning I cannot do yung mga voice acting, I cannot create voices anymore. So, sila na ngayon yung boses ko. Wala man silang paningin at wala akong boses, yung mga walang paningin na ang magiging boses ko. At ako naman ang magiging kanilang paningin. Because voice mastery is someone that uses voice to create positive change and promote voice acting as an art form. So it goes beyond me. It's a principle through Certified Voice Artist Program. Para kay Pocholo de Leon Gonzalez, walang presyo ang boses. Pero may halaga. At iyan ang nakikita niya sa lahat ng mga taong nais tuparin pa rin ang kanilang pangarap, lalo na sa larangan ng voice acting at dubbing, na hindi sapat na magaling ka lang, kundi higit na mahalaga ay kung paano ka makisama sa kapwa at kung paano mo ginagamit yung sinasabing galing mo para makatulong at maibahagi rin ito sa iba.